Alright, so andito tayo sa sample problem ng Newton's method. Actually, ito lang din yung sample problem kanina. So, i-prove natin na same pa rin sila, no? Nang makukuha natin, ano? Sabi natin, class, ito, no? Sample problem number 1, hanapin daw natin yung roots sa given function, f of x is equal to x squared minus 3x plus 1. Sige, balik natin dun, class. Okay? So, ang initial guess natin here is 0. Okay? So, check muna natin, ano bang sabi? First is differentiate daw muna. Class, ano bang, basic ano lang naman to, class, ano? Basic differentiation using the, ano tawag yung, class? Power rule, ano? Di ba sabihin, class, power rule? For example, meron ka ditong 3x cube. Di ba, class, using the power rule para ma-differentiate, kumbaga, makuha mo yung first derivative na to using the power rule. Di ba, class, bababa mo lang yun doon. Ibig sabihin, 3 times 3x. Kaso, ito, from 3, ma-minusan mo ng 1 kasi nga, dinifferentiate mo ng first time. So, basically, anong mangyayari? Ay, mali pala ito, class. So, dapat pala ito ay mamaminusan ng 1 kasi first derivative, ano? Equation becomes 9x squared, tama? For example, gusto mo namang i-differentiate, kunin ng first derivative ng 9x squared. So, basically, baba mo lang ito doon, magiging 2. Basically, ito magiging minus 1. So, basically, 9 times 2, x. Kasi 1 na ito. So, basically, 18x raised to 1. Di ba, class, hindi na natin ito isinusulat as 1. So, basically, 18x. So, ganun lang, power rule. Konting ano lang from the difference, from your, from calculus, no? Okay? So, una, kunin muna lang natin yung f prime of x. Ano yung f prime of x? So, di ba, class, ganun lang yan, magiging 2x raised to 1. So, hindi na natin isinusulat as 1. So, basically, ba na ito mabubura? Ayun. And then, ito magiging, kasi may 1 doon, matatimes sa 1. So, basically, tas 1 minus 1. So, basically, ang mangyayari sa'yo ay 3 na lang. Ano kasi? Di ba ito may 1 dito, invisible. Tas 1, magiging 0. Di ba, class? Any number o any variable na naka-raise sa 0 ay 1 lang yan. Basically, times sa 1. So, basically, 3 lang din. Ano? Ito, magiging 0 na to. Cancel out. Kasi, the derivative of constant is 0. Okay? So, meron ka ng derivative, first derivative. So, basically, magagamit mo na, Actually, magagamit mo na. So, paano yung sabi doon? Sabi doon, class, ito, di ba? Kailangan daw yung xn, di ba, class? So, yung x sub 1 mo, o x sub n, is equal to x sub 0, o initial, minus x sub 0, basically, ito, class, yun, yung x sub n, x sub 0, minus, kung ano yung, di ba, class, yung nasa taas, is yung iyong original equation, tama? Yun pala yun, yung original equation mo. So, copy mo lang siya actually. We have x squared minus 3x plus 1 all over yung first derivative ng equation mo na ito. So, di ba yun? Ito yung 2x plus 3. So, 2x. So, you have 2x plus, 2x minus 3 pala, rather. So, ito na, meron ka na equation. Kaso, si x sub 0? Plus, actually, pwede mo din itong palitan as x sub 0, x sub 0, x sub 0. This is to note na meron kang initial guess. At dyan mo ipapalit yung initial guess mo. And then, concept is still the same. Di ba may makukuha din ditong x? Di ba, class? May makukuha ng x doon. Siya na ngayon yung ipapalit mo sa susunod na set of iteration mo. And then, the concept is still the same. The process is still the same. Yun lang din, paulit-ulit hanggang sa ma-reach mo yung desired number of your iteration. So, paano ba siya, class? So, for our first iteration,
Alright, so for our first iteration, ganun lang, ano? X sub 1 is now equal to X sub 0. Ano yung X sub 0 natin? Di ba, inassume natin na 0 ang ating initial guess. So, basically, you have 0 minus, di ba, class, papalit mo siya dito? Tama? 0 squared minus 3, 0, tama ba, class? Plus 1. And all over 2, 0, minus 3. Tama ba, class? Nakasunod? O kung nakasunod, makukuha mo na yung X sub 1 mo. Ilan class yun? You have 0.333. Okay? So, kung meron kang 0.333, o sa susunod na iteration mo, sa second iteration mo, o yun lang din yung value na kukunin mo. Tama ba, class? O magiging kanina, x sub 0, o x sub n, o ngayon, magiging x sub 2 naman is equal to x sub 1 minus x sub 1 minus 3, x sub 1 plus 1 all over 2 times x sub 1 minus 3. Kasi nga, ang value na gagamitin mo doon ay doon gagaling sa previous na nakuha mo. Alright? Okay. So, kung nakasunod doon, palitan natin. Is now equal to, ilan ang x sub 1 natin? 0.333, di ba? Minus, 0.33, kaso plus, naka-squared to, ano? Okay, mali to doon. Squared minus 3 times 0.333 plus 1 all over 2 times 0.333 then minus 3. By calculation, makukuha natin x sub 2 ay ilan? We have 0.381. And then the value is still, the process is still the same, no? So for your third iteration, ganun lang din, ano? So for your third iteration, ganun lang din yung sagot natin. Kung baga, ganun lang din yung process natin, ano? So, kanina, makukuha mo na dito ay x sub 3. Is now equal to, ano? Di ba yan ay x sub 2 minus x sub 2 minus 3 times x sub 2 plus 1 all over, ang pangit. All over 2 times x sub 2 minus 3. Alright? So, ganun lang din, ano? Yung value na gagamitin mo sa tatlo na ito, x sub 2 pala to actually, ano? Ay galing lang doon. So, kung ano yun. Right? Okay. So, x sub 2 natin na ilan? We have 0.381 minus 0.381 minus 3 times 0.381 plus 1 all over 2 times 0.381 minus 3. Alright? So, x sub 3 natin ay ilan? We have 0.382. Okay? So, actually, sa susunod na iteration, ganun lang din, ano? So, fourth, ba't ano yan? Mali. Iteration. Right? So, ganun pa din, ano? X sub 4 is now equal to x sub 3, tama? Minus x sub 2 minus 3 x sub 2. But x sub 2? X sub 3 yan, class, no? X sub 3. Mali. Sorry, class. Sorry. X sub 3 plus 1 all over 2 x sub 3 minus 3. Okay? So, ganun lang din, ano? So, substituting the values, 0.382. Tama. Yun yung nagaling doon, ano? Dito. Minus 0.382 minus 3 times 0.382 plus 1. Then, all over, wala na pala tayong space, 2 times 0.382 minus 3. By calculation, ang makukuha nating x sub 4 ilan? So,
So, x sub 4 is now equal to 0.382. Actually, ito na yun, ano? So, tingnan nyo class, naka-apat na iteration lang tayo, di ba? O, nakuha na natin agad yung hinahanap nating sagot. Alright. So, ganun lang siya class actually, ano? Una, the derivative mo, kukunin mo yung first derivative ng given equations. Next, kailangan assign ka ng initial guess, which is, in our case, nagbigay tayo ng initial guess natin. And then right after that, doon na papasok yung iterative method ni Newton-Raphson o Newton's method. Alright? So, sige class. For you to practice, seat work ito. Seat work. Kung talagang nanonood. For your seat work, kung talagang nanonood hanapin nyo naman yung next. Lagay natin dito. Seat work. Yung seat work natin ay yung seat work natin, find, kasi class, ito yung we can say that this is, ito yung root 1 natin, o simply, root number 1 natin, root 1. Hanapin pa natin yung x sub 2, which is the root number 2. Class, huwag kayong malito, kung ba't x sub 2, ito na ba x sub 2? Hindi class, ibig sabihin na to, second iteration, not the second root, okay? So, find the other root using an initial guess of hanapin natin yan of x0 is equal to 3. Okay? So, for those who are wondering, sir, saan natin kukunin yung ikang equation? Class, ganito yan, wala na tayong actually iba pang equation dito other than sa nakuha natin na ito, no? Actually, wala na tayong ibang other equation dyan. Ang nangyayari na lang dyan is depende sa initial guess natin, yung makukuha nating root, no? So, basically, ganun pala, yun yung kanyang downside, So, wala tayo kasing ibang equation na pagkukuhanan para mahanap natin yung ibang root. Therefore, dito lang tayo magre-rely sa original na na-derive na natin na equation. So, dito na lang din magdedepende kung paano natin mahanap yung second root using the other initial guess. Alright? So, ganun pala siya, class. Kaya ganun lang din yung gagawin nyo dito. Papalitan nyo lang to as your initial guess. And then, tingnan natin class kung talagang pinapanood. And then, solve nyo lang ito. Substitute mo lang dyan yung x sub 0. And then, the process is still the same. So, palabasin nyo naman yung nakuha nating sagot sa nakuha nating sagot kanina na 2.618. So, palabasin nyo yung class using this initial guess. Alright? So, tingnan natin. May plus class sa quiz natin. Yung makakapag-submit ng seat work natin na to. Titingnan natin kung talagang pinapanood. Okay? Sige, yun lang class.